Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Mahigit 18 oras na magmula nang tumulak ang andas ng itim na Nazareno mula sa Quirino Grandstand sa Maynila kaninang alas 4 ng madaling araw. Pero sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang traslasyon na bahagi ng taunang kapistahan ng puon. Sinusundan ni Naomi Almojano ang prosesyon kaya dumako tayo sa kanya malapit sa Quiapo, Maynila. Naomi, ano na ang latest ngayon? Barbie, kagaya nga ng mga nakaraang taon na puno ng daang libong deboto at mananampalataya ang pagdiriwang ng traslasyon ngayong taon para sa pista ng mahal na Jesus Nazareno. Alam mo Barbie, hindi naman na talaga maiiwasan na tuwing traslasyon magkakaroon ng baliyahan para makahawak sa lubid o di kaya na may magkakatapakan ng paa para makasampa o makasilay sa andas. Pero sa kabila ng lahat ng yang, damang-dama ang saya at pananampalataya ng bawat debotong nakasilay sa andas ng Nazareno. Tulakan, siksikan. Ang iba, nadaganan na sa mithiing makasampa sa andas ng poong Nazareno. Bitbit ang mga bingko at panyo, mga replika ng Nuestro Padre Jesus Nazareno at mga bandera. Hindi alintana ng mga deboto at mananampalataya ang init ng panahon, baliyahan, dumi at sugat sa paa. Maipamalas lang ang kanilang pananampalataya sa poong Nazareno. Ang grupo ng mga binatilyong ito kahit halos itim na ang mga paa sa haba ng nilakad sa posisyon, todo pa rin ang pamamanata. Para magpasalamat sa Diyos. Lahat ng mga natatanggap kahit walang kapalit. Ang pamilya naman ni Mang Ferdy, alas 2 pa ng madaling araw, nakaabang na sa Quiapo para salubungin ang pagdating ng andas. Panata na po namin ito tuwing January 9 na nandito po kami. Kagalingan po namin lahat ng pamilya ko, nananampalataya po sa kanya. Hindi rin aniya matitigil ang kanilang tradisyon. Papasa po namin yung panata po namin. Sa anak po namin, sa apo po namin. Hiyawan at palakpakan ng mga deboto sa tuwing aandar ang andas ng Nazareno. Naging mabagal kasi ang takbo nito dahil sa pagdumog ng mga tao. Alas 4 ng umaga umalis ang imahe ng poon mula sa Quirino Grandstand. Mas maaga kaysa noong 2025. Pero mag-aalas 11 na ng umaga, hindi pa rin ito nakalalagpas ng Ayala Bridge kung saan naipit ito ng mahigit 7 oras. Pasado alas 3 ng hapon naman, ipinasok na sa Quiapo Church ang naputol na bahagi ng lubid ng andas. Nagkahilahan pa nga at medyo nagtaasan ng boses nang magpumilit makawakan ng ilang deboto ang lubid. Sa huli namang tala ng pamunuan ng Traslasyon 2026, mahigit 300 katao o deboto ang nasugatan dahil nga sa prosesyon, habang 8 milyong deboto naman ang inaasahang crowd ng Traslasyon 2026. Inaasahan ding mas matagal ang pagtatapos ng Traslasyon ngayong taon kumpara noong 2025 na 1:26 a.m. nakarating o nakabalik ng Quiapo Church. Yan muna ang latest para sa Traslasyon 2026, Barbie. Maraming salamat Naomi Almojano mula sa Quiapo, Maynila. Samantala, sa pinakahuling update, nakarating na sa Duque de Alba Street ang andas ng itim na Nazareno. Sa live video feed mula sa Manila City Local Government, kitang mabagal pa rin ang paggalaw ng naturang andas. Kung pagbabasihan ng mga estasyon sa ruta ng prosesyon, kakalagpas pa lang nito sa Vergara Street sa naturang ruta. Yan po ay ika-10 na estasyon sa ruta kung saan ang pinakahuling stop sa number 24 ay ang destinasyon sa Quiapo Church. Kung ikukumpara nung nakaraang taon, alas 12 pa lang ng tanghali umabot na sa Arlegui ang prosesyon at matapos umikot sa maliliit na kalye doon, bago mag alas 6 ng gabi ay naisagawa na ang tradisyonal na dungaw sa Plaza del Carmen sa San Sebastian. Pero ngayon 2026, sa latest update ay papunta pa rin sa Plaza del Carmen ang andas. Ayon sa Technical Advisor ng Traslasyon 2026, isa sa naging dahilan ng pagkaantala sa bahagi ng Arlegui Street ay marami ang sumasalubong sa andas. Ang bugso ng tao ay hindi galing sa gilid o likod, kundi sa harapan. At marami rin ang naglalambitin pa, kaya sumasadsad ang harapan ng ilalim ng andas at halos hindi makausad.
Mababatid na noong 2025 traslasyon, nagtapos ang prosesyon ganap na pasado 1:00 ng madaling araw January 10 para sa kabuang 20 hours at 44 minutes. Pero itong 2026 traslasyon, kahit maagang nagsimula sa 3:58 a.m. ay mukhang magiging isa sa pinakamatagal. Ngayong nasa 19 na oras na tayo at bagamat malapit na technically ay dahil sa dami ng tao, malayo-layo pa po ang tatahakin. Matatandaan namang ang pinakamatagal na traslasyon sa record ay noong 2017 at 2018 na kapwa umabot ng mahigit 22 oras. Ingat po sa lahat ng nakikilahok dyan ngayon.